guys, kung kayo ang magpaanak sa aso nyo, ba, emergency talaga na sa bahay lang. Gayahin nyo lang yung ginawa namin. Ba, nakabalot pa. Tapos nakalabas na. Ang gagawin nyo dito guys, tanggalin nyo lang kagad yung balot, punasan yung ilong, siguraduhin na nakakahinga siya. Ayun mga ka-Macnel, magandang hapon sa inyo. So, nandito tayo ngayon guys sa shop natin. Dito sa King Neil Pet Grooming Station. So, oras natin guys, mga 2 o'clock na ata. Wala pa naman tayong customer. Tumawag si Mrs. tsaka yung anak ko. Tumawag sa telepono. Nanganganak na daw yung alaga namin si Sophie. Si Sophie guys, isang Pomeranian. So, ang problema, hindi nila mahawakan. So si Sophie guys, pangatlong bisis niya ng panganak ito. So ayun guys, sarado ko muna tong natin, itong shop natin. Kasi nga emergency, puntahan muna natin, baka kasi kung ano pa mangyari dun sa tuta, at baka makagat din sila ni Mrs. tsaka nung anak ko. Ayun, so tumawag tayo kay Sir King, sarado muna natin tong shop natin. Yun nga, pumayag naman. So kung meron man magpa-schedule mamaya, siguro puntahan na lang natin kung ano, pagkatapos ng panganak ng alaga kong si Sophie. Ayun. So yun guys, update ko na lang kayo. Ayun, so yun. So yun na nga guys, nandito na tayo sa bahay ngayon. Ayun si Mrs. Meron nang lumabas sa kay Chloe na tuta. Ayun, so tingnan natin guys kung ano na to, kung okay ba to o ano. Ayun, may dalawa nang palang lumabas So ayun guys, ayan si Sophie Ayan. So mabilis lang pala siyang manganak kasi kararating ko lang din. So halos 15 minutes lang tinakbo ko mula doon sa shop papunta dito sa bahay namin. Ayan, so nagulat ako, may dalawang lumabas na. Kaya lang nagulat ako bakit ganito kulay. Ayan diba? Usually guys, ang mga inaanak ng mga Pomeranian, lalo na to, ayan, pangatlong niya na to ngayon panganak. Lahat ng yung mga naunang pinanganak niya, halos iisang kulay ang nilabas. Pero ito guys, tingnan mo. Ayan, merong may party color So, Pomeranian ba talaga to? Pero pom naman guys ang umistad, kulay puti. Ang umistad kasi diyan, yun yung ginamit ko dati. Yun yung tatay ni Bulak. So si Bulak guys, anak ni Sophie. So inulit ko lang din ulit doon sa tatay niya. So ang nilabas ito na. Merap ba? Ayan, siya yung nagpaanak Ayan. So tumawag sa akin, medyo nervyosa kasi yan, kaya tinawagan ako doon sa shop. Uwi daw muna ako kasi nga emergency. Kasi nga si Sophie, pagka nanganak to, napakasuplada. Ayaw niyang pahawak yung tuta niya sa ibang tao, sa ibang pagka hindi niya kaklos. Ayan. So mabait naman yan guys, si Sophie, mabait naman yan. Kaya lang pag nanganganak siya, kahit nga ako minsan medyo inaano niya yung kamay ko, dinadakma niya. Hindi natatakot si Mrs. baka daw makagat siya. Ayan. Kaya umuwi ako. So ayan na guys yung tuta. Ayan. Dalawa na yan. So titignan ko muna kung ano yan, babae o lalaki. Mga alcohol muna ng kamay. Ayan. Ayan, so guys, umiiri pa guys si Sophie. Ayan. Yun. So tingnan natin guys kung may lumabas na, kasi parang ayun, malapit na. Ayan. Yan. Hawakan mo na. Hawakan mo. Andiyan na. Lumabas na. Yun. So
So, sana buhay. Ayun. Ayan, guys. Ito na. So, punitin natin itong ano niya. Yung balot niya. Para makahinga yung tuta. Yun, buhay. Guys, buhay guys. Punas. Ayan, maliit. Saan yung ano natin? May sinulid ba dyan? So guys, halos isa yung kulay na nilabas. Suki. Ayan. Akala ko may ano naman, may puti na lumabas kasi ang tatay nito puti. Lagyan na natin yung ano niya, yung pusod niya. Maximum lang naman ito guys na anak ni Sophie, 3. So, hindi ko lang alam kung meron pa yan. Kasi yung unang anak niya tsaka pangalawa, para yung 3. Yan, putulin na natin to. Yan, iyak na siya. So guys, kung kayo ang magpaanak sa aso nyo, emergency talaga na sa bahay lang, gayahin nyo lang yung ginawa namin. Nakabalot pa, tapos nakalabas na. Ang gagawin nyo dito guys, tanggalin nyo lang kagad yung balot, punasan yung ilong, siguraduhin na nakakahinga siya. Tapos sabay punas na, ayan. Ayan, umiiyak pa siya, ibig sabihin nakakahinga na siya ng maayos. Ayun, huwag nyo basta-basta putulin yung ano niya, yung pusod niya, kung nakakabit pa. Kailangan talian nyo muna. Para sigurado talaga kasi madugo to pagpaputol yung pusod. Ayan, so yun lang guys. Ayan, pala yun. So, pa tayo kasi galing na tayo dun sa trabaho natin. Tayo. May saktong-sakto. Minuto lang. May lumabas na kagad na Ito sa guys, huling nilabas. So, hindi ko lang alam kung mayroon pang laman. Alin ba yung nauna dito? Ito yung panganay. Ayan. So, lalaki. Tapos itong may puti. Ayan. Babae. Ayan, babae din. Ganda ng kulay. Check natin si Sophie kung may pang Lumate na guys yung tiyan niya, ibig sabihin wala nang laman. Pero malay nyo baka may pa. Gawin natin dito, padidihin na lang natin. Hindi ka muna doon, diyan ka muna, sama ka din sa mga anak mo. And guys, nililinis ni Sophie yung mga anak niya. Nidilaan niya. Ayan. Kailangan niya kasing dilaan yan para malaman niya na anak niya talaga yan. So, hayaan lang natin siyang ganyan para mamaya. Ayan, iniisa-isa niya. Iniisa-isa niya. Umiga na siya. So, yun guys, sa Pomeranian, first time ko talagang magpaanak ng may ganito. Ayan may ganyan, yung party colors na yan. Ayan guys, lahat yan nadilaan niya na.
Meron tayong dalawang babae, isang lalaki. Ayan. Ayan, si Sophie guys, masyadong ano sa tuta niya. Tawag nito. Ayaw niya yung basta-basta mo lang hawakan. So, pag hinawakan ko yung tuta niya, bigla lang siyang ng ano, o yan o. Ayan o. Kailangan pagalitan mo muna siya. O yan, yan, tumatahimik siya o. 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 Kapag yan na palipas na ng isang araw, pwede mo na hawakan ng ano yan, yung mga tuta niya. Kasi dati ganyan din siya eh. Tingnan mo yung ano, halos sa kadila nyo, nililinis niya talaga ng gusto. Ayan, ganun siya ka ano sa mga anak niya. Ayan, yung dalawa yan, tsupitan. Hop, ayun o. Sophie, huwag mo ko away ha, Sophie ha. Ayun, yan lang, padidiin mo yung mga anak mo. Wala man lang nagmana dun sa tatay, kulay puti. So yan na nga guys, tapos na si Sophie mga anak. So ang gagawin natin, hanap tayo ng ilaw. Pailawan natin yung mga tuta niya kasi medyo malamig yung panahon ngayon. Yun nga, medyo kanina umulan. So kailangan ng ano to, ng init. Kailangan malagyan natin ng ilaw kahit na ilang araw lang. So ayun. So yun guys, sa ngayon nandyan sa may loob ng ano ng plangganang malaki. Ayan. So ang gagawin natin kasi masyadong ano to si Sophie, baka manghabol ng bata. O sino man dito sa mga kasama ko sa bahay. Kasi nga medyo ano siya sa ano sa kanyang tuta. So ang gagawin natin, lipat natin sa dito. Ayan, dito sa kulungan na to. Ayan, may higaan na dyan. Diyan natin siya ilagay. Para pagka may dumating tayong bisita, hindi siya kaagad makapag ano. Hindi siya kaagad ayan yung tingnan mo. Sophie, ano ha? Ako to. Ayan guys, lipat na natin siya. Sophie. Ayan guys, nagagalit siya oh. Nagagalit kasi siya kaya lipat natin dito. Ayan. Oo. Yun. Ayan. Ito, ayan, nilipat na natin. Ayan. Para lang hindi makakalabas yung tuta dito. Kailangan lagyan natin ng harang to. So alam mo guys, ayaw niyang hinahawakan ayaw niyang hinahawakan yung tuta niya. Nagagalit si Sophie. Sophie, ikaw ah. Lalang anong experience mo sa panganak ni Sophie? Anong nangyari? Okay naman sana. Oo. Wala namang problema kung magpaanak. Kaya ko naman. Kaya lang yung si Sophie talaga, masyadong nung umiri siya, lumabas na yung tuta, kinuha ko. Idinakma yung kamay ko. Ayun.
Kaya ngayon, ang ginawa namin, para hindi makita yung kamay ko, tinakpan namin ng damit yung ulo. Nawakan ni Makmak. Ah, Para hindi makita. Yun, hindi na, nakuha naman namin tuta. Kasi tinakpan namin eh. Tapos kung ano, tinanggal ko na yung takip. ah, Kasi akala ko hindi na siya magagalit. Maya-maya, yung kamay naman ng anak mo, tinakma niya. Sabi ko, bitawan niya na nga. Kasi hindi naman kalabas na yung tuta eh. Yung pangalawa naman, ang bilis nga, ang bilis lumabas ang isa. Sa pangalawa, lumabas na agad. ah, Hindi na namin tinakpan ng tela. Pinawakan ko na yung ulo kay Makmak. oh. So, buti pumayag siya na ano. Oh, nagagalit nga. Tumataas yung bibig niya eh. Lumalabas na yung pangil niya. Kaya sa akin, higpitan niya lang ng hawak para hindi makaikot sa akin. Kasi baka akong kagatin. Ah, Ayun, nakalabas naman, nakuha ko. Ayun, nahimik naman siya. Kailan nakakatakot. Si Chloe, mabait mga anak eh. Diba, ako nga nagpaanak doon, mabait naman. oh. Hindi naman siya nanamakma. Si Sophie kasi, siya yung lagi nagagalit eh. Yun. So, ayan na guys, si Sophie yung, ayan, ano na siya ngayon, kalmado na siya ngayon. So, ayan na nga guys, natapos na yung panganak ni Sophie. So, naglabas siya ng 3 papi, 2 babae, 1 lalaki. So, halos iisang kulay lang. Ayun, so medyo nahirapan nga si Mrs. kanina dahil nga wala ako dito. Ayun. So, tinawagan nila ako dun sa shop. Sabi, umuwi ka muna kasi si Sophie nanganganak at nangangagat. So, siyempre ako naman guys, dali-dali ko rin sinara yung shop namin para makauwi din. Kasi sayang, baka mamaya mamatay yung tuta. Mahirap na eh, siyempre tagal nating hinintay yan. So awa ng Diyos, medyo ano din, nakaraos din. So yan lang pala guys, salamat sa panonood nyo, sa suporta nyo sa, sa channel ko. So huwag na rin pala guys kalimutan, baka panoorin nyo rin yung suportahan nyo rin yung King Neil Vlog. Yan. Thank you. Bye.